Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, sabi nila, may isang tao na nakalaan sa bawat isa sa atin. Yung tao na swak sa mga qualities na hinahanap natin sa isang partner. Yung sinasabi nilang perfect match. Magandang tanghali sa inyo, Chico at Bea, at ganoon na rin sa lahat ng mga kagaya kong sawi sa pag-ibig. I'm Jamaica, 26 years old, member ng Camp Sawi. Maganda naman ako, may disenteng trabaho, at higit sa lahat, totoo kong magmahal. Ako yung tipo ng girlfriend na sweet, maalaga, at willing i-give up ang lahat para sa taong mahal ko. Ang kaso, nasaan ang mamahalin? Nasa na ba si Mr. Right? Sa tinagal-tagal ng paghahanap ko sa the one, puro maling tao ang napunta sa akin. Kaya eto, nasayang lang ang pagmamahal na willing akong ibigay. Pero buti na lang talaga at uso na ang mga dating app. At napadali ang search ko for the next bebe boy ko. At dito ko na nga rin nakilala ang bibida sa kwento ko ngayon. Si Russell. Chika at Bea, dahil nga sa walang humpay na kakaswipe right ko, nakamatch ko si Russell. Meron din siyang maayos na trabaho, pogi, mabango, ang hininga, malinis ang kuko, maayos manamit, at higit sa lahat, romantiko. In short, boyfriend material. Kinilala muna namin ang isa't isa through chat at nung nag-aya na siyang mag-date, agad akong pumayag. Minsan na nga lang akong makatagpo ng jowa-ball na boylet . Magpapakipot pa ba ako? Yun na rin kasi yung chance para mas makilala ko siya on a deeper level. At tumagal ang pagde-date na yon hanggang sa lumalim ng lumalim ang connection naming dalawa. Bes, nakita mo ba yung shades ko? Di ko kasi mahanap eh. Sira, pinatong mo dun sa lababo ng CR kahapon pag uwi mo. Ay, oo nga pala. Sige, kunin ko na lang dun. Hep, teka. Saan ba lakad mo? Parang nagmamadali ka. Well, you know, it's weekend. So, it's bebe time. Sus, bebe time. Hindi mo pa nga jowa eh. Itong babaeng to napaka-kontrabida. Ano naman kung di ko pa siya jowa, no? Pareho naman kaming nag-e-enjoy sa dating stage namin. Pero hanggang saan yung dating stage nyo? Tingnan natin. Ayoko namang pangunahan ng lahat, no? Ang mahalaga lang muna sa ngayon, we enjoy every moment. We enjoy every kilig. Ganon. Naku, narinig ko na yan eh. Ganyan na ganyan yung linyahan ng mga nabobroken hearted sa dulo eh. Alam mo, napakasama talaga ng ugali mo eh, no? Huwag mo ngang i-jinx yung magiging love life ko. Ayan tuloy. Dumating na yung magsusundo sa akin. Mauna na ako ah. Bye-bye! Bruha, yung shades mo, wag mong kalimutan at baka masilaw ka sa kapugian ni Russell. Ay, oo nga pala. Ano ba yan? Natataranta na ako. Ikaw kasi. Bilis!
Good morning, ma'am. This is your Captain Russell speaking. May I please request you to fasten your seatbelt and let's enjoy the ride. Huy, teka, kinabahan naman ako. Saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan malamig at maraming puno. New Zealand? Oh, I wish, no? I wish talaga kaya kitang dalhin doon. But for now, pupunta tayo ng Tagaytay. Ay, we? Seryoso? Yes, ma'am. Yay! Tagaytay? Here we go! You make me feel beautiful, make me feel beautiful. You make me feel beautiful, make me feel beautiful. Such a thrill when each day is wonderful, make me feel like every day's wonderful. Now where you go, I'll go. Oh, oh, never saying no. 'Cause you make me feel beautiful, make me feel beautiful. Ang ganda talaga sa lugar na to, no? Nakakawala ng pagod. Sinabi mo pa. Alam mo, nakakainis ka. Bakit naman? Hindi mo man lang kasi sinabi na dito pala tayo pupunta. Hindi ako prepared. Hindi mo naman kailangan mag-prepare eh. At saka, mas masaya yung biglaan, di ba? Sa bagay. Pero, bakit dito mo naisipang pumunta? Marami na namang magagandang lugar sa Manila eh, di ba? Siguro kasi gusto kong gumawa ng memories sa mga special places with you. Okay. Alam mo, Jam, ever since nag-start tayo mag-date, palagi kong nilulook forward yung ganito. Makasama ka sa isang special na lugar and spend time with you. Lock of the lips to seal the night. Alam mo, ramdam ko naman yun eh. Sa mga effort mo, at saka sa mga surprises mo. Kagaya lang nito. You never fail to make me feel special. Kaya, thank you. Oo nga pala, hindi ko na makalimutan. Tanga din. Ito, Ano to? Letter? oo, love notes. Talagang nag-effort ka pang gumawa nito ah. Alam mo, pwede mo namang sabihin na lang sa akin eh. Alam ko kasing iba pa rin yung pakiramdam nung nakatanggap ng love notes. At saka, miss ko rin gumawa niyan eh. Thank you. No, Jam. Ako dapat ang mag-thank you. Salamat kasi binigyan mo ako ng inspirasyon para gawin yan. After a long time, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong pakiramdam. Yung feeling na excited ako sa isang tao. Yung palagi mong iniisip na parating na yung araw na kasama siya. Yung palagi siyang kasama sa mga plano mo. Ako din naman eh. Ngayon ko lang din naramdaman to. Yung feeling na mahalaga ka, na deserve mo rin pag-effortan. Sana hindi ka magsawa sa akin. Hanggat hindi ka nagsasawang makinig sa mga drama ko sa buhay, hindi rin ako magsasawang iparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Let's see. Basta, sa ngayon, enjoy lang muna natin every moment together. Yes, my perfect match. So this is what it feels like not to be alone. This is what it feels like to know you've got someone. I can feel it, ooh, in every inch of my soul. Now I know when Chico at Bea, kagaya nga ng sinabi ko, Russell's a very romantic guy.
An old school romantic to be specific. Mahilig siya sa mga makalumang paraan ng getting to know each other. Sinusundo at hinahatid niya ako tuwing may date kami. Mahilig siyang magbigay ng love letter at hindi siya nagmamadali sa panliligaw. Di gaya ng ibang lalaking nakadate ko. Actually, pareho kami. Isa rin akong hopeless romantic na naniniwala na chivalry is not dead. For the longest time, nag-crave ako sa attention ng isang lalaking ituturing akong Miss Universe ng buhay niya. Yung hindi ako sasaktan at mamahalin ako gaya ng kung paano minahal ni Jack si Rose, ni Romeo si Juliet, ni Popoy si Basha. Basta, alam ko, nagigets niyo naman yung ibig kong sabihin. I'm just like every other girl na naghihintay ng true love. Nagpatuloy pa yung dating stage namin ni Russell, Chico at Bea. At habang tumatagal, lalo siyang nagiging sweet sa akin. Sa loob-loob ko, napakaswerte ko naman at niregaluhan ako ni Lord ng lalaking kagaya ni Russell. Kahit hindi ko pa siya boyfriend, napaparamdam niya sa akin yung feeling na maging isang prinsesa na handang alagaan ng isang prinsipe. Para akong nabubuhay sa isang fairy tale. Pero syempre, hindi ko pa rin kinakalimutan ang realidad na ang totoong buhay ay malayo sa mga love story na napapanood at napabasa natin. Kaya hanggat kaya ko, binabalanse ko ang pagiging lover boy ni Russell. Ako ang gumagawa ng paraan para hindi kami masyadong ma-stuck sa malafiction na takbo ng pagdidate naming dalawa. Mukhang iba trip natin ngayon Andy Wings. Oo. Palagi mo na lang kasi ako dinadala sa mga romantic na lugar eh. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Baka lang kasi magsawa ka na sa pagiging romantic nating dalawa. Alam mo, mas maganda yung maiba naman ng konti, di ba? Sa bagay. May point ka naman. Good afternoon po. Here's your order. One set spicy, one set sour cream, and bottomless iced tea. Thank you. Kapag may additional order pa po kayo, tawag lang kayo. Sure, salamat. Siya nga pala, bukas na yung birthday ni Sheena. Invited tayo pareho. Yap. Hindi ko naman nakalimutan yan eh. Teka, Russell, anong ginagawa mo? Pinaghihimay kita ng chicken. Oo nga, pero bakit? Para hindi ka na mahirapang maghimay. Kakainin mo na lang. Hindi naman kailangan eh. Kaya ko naman gawin yan para sa sarili ko. Hindi naman ako bata eh. I know. And hindi rin naman bata ang tingin ko sa'yo. Gusto ko lang din gawin yan for you. Russell, wag na. Wag na. Ako na. It's okay. Jam, huwag ka nang mahiya. Tagal na natin nagdidito. Ano lang ba yung ipaghimay kita ng chicken? Hindi naman sa nahihiya ako. It's just that maybe it's a little too much. There's no such thing as too much. Especially when it comes to expressing how much I care for you. Russell, you don't have to do this. I know, but I insist. No, Russell, I'm serious. Please, stop. Okay lang, ano ka ba? Russell, stop! Okay. Sorry. Ako na. Are you mad? No, hindi ako galit. Sorry kung medyo nagtaas ang boses ko. That's okay.
Kasalanan ko rin naman eh. Masyado akong mapilit. Kain na tayo? Jam, sorry ha. Okay na yun. Di mo na kailangan mag-sorry. Kaya lang, Russell, may sasabihin sana ako eh. Ano yun? Hindi mo kailangan pagsilbihan ako palagi. Lalo na sa mga gantong maliliit na bagay. Alam ko naman yun. Pero, hindi mo naman siguro maalis sa akin yung kagustuhan ko na ipakita ko sa'yo how much I care. Feeling ko kasi dito ko na i-express yung nararamdaman ko sa'yo eh. But you're right. Baka nga, I'm just a little too much na rin sometimes. Thank you for understanding. Kain na tayo. Yep. Tapos, samahan mo ako mamaya. Bibili ako ng regalo para kay Sheena bukas. Sure. Ako din pala wala pang gift. Sabay na tayong bumili. Yay! Mia! Ed! Jamaica! Uy, grabe ka naman sa Jamaica. Jam na lang. Hay, oo nga pala. Sorry. So, kamusta naman? Buti nakapunta kayo dito sa birthday party ni Sheena. Oo nga pinili talaga naming makapunta kasi alam mo na, minsan lang to. Sobrang excited nga nitong si Mia eh. Palibhasa kasi hindi masyado nakakalayas yan. Puro kay drama inaatupag sa buhay. Che, manahimik ka. Ay, sino pala yung kasama mo, sis? Oh, sorry. This is Russell, my friend. Russell, si Mia nga pala at saka si Ed. Friend namin ni Sheena. Hi Mia. Hi Ed. Hi, Russell. Nice to meet you, bro. Anyway, nasan pala si Sheena? Ay nako, siguradong nandyan lang yan. Pakalat-kalat. Tara, hanapin natin. Let's go! Uy, thank you sa mga gift nyo, ha? Wala bang magre-regalo ng boylet dyan? Si Ed gusto mo? Thanks, but no thanks. Lo, diring-diri ah. Pasalamat ka birthday mo. Ay nako, nag-asara na naman po sila. Buti pa tong si Jamaica, may boylet na eh. Aha, sabi na nga ba boylet mo yung Russell na yun eh. May pa-friend-friend ka pang nalalaman dyan. So, si Jamaica pa ba? Kailan ba nabakante love life niyan? Ay, teka, speaking of Russell, nasan siya? Nandyan lang yun. Baka nag-CR lang. Oh my God, is that Russell? Magandang gabi po sa inyong lahat. Oo nga, siya nga. Anong ginagawa niya? First of all, happy birthday, Sheena. I know this is your day at ayokong agawin sa iyo yung spotlight. Pero ayoko lang sanang palampasin tong chance na to. Jam, aware ka ba dito? No, of course not. There's this one lady na sobrang nagpapasaya sa akin ngayon. And ever since I met her, I've always wanted to tell her and let her know kung gaano siya ka-special sa akin. Aww. Jamaica, alam ko nandiyan ka lang. Para sa itong lang to. Matagal na tayong magkakilala. Mahaba-habang panahon na rin kitang nakakasama. Pero, bakit kaya? Bakit kaya parang bago pa rin para sa akin na tawagin ka sa pangalan mo? Bakit? Parang hindi naluluma ang boses mo sa pandinig ko. Bakit hindi ako nagsasawa sa'yo? Hindi ako nagsasawa. Hindi ako magsasawa. Nasunduin ka at dalhin sa pinakamagandang lugar na aking alam. Na ipaghimay ka ng chicken wings kahit paminsan-minsan mo kong nasisigawan.
Nabigyan ka ng love notes kahit masyado nang makaluma. Na paulit-ulit na ipaalala sa'yo na masaya akong nakilala kita. Kaya kahit na halos magbutil-butil ang pawis ko, tatayo ako sa harap ng maraming taong nandito para sabihin, Jamaica, regalo ka sa akin ng mundo, ng langit. At aalagaan kita ng walang pagdadalawang isip. Kahit nadalasan mo pa yung pagsusungit, nandito lang ako. Hanggat hindi ka pa nauumay sa kabaduyan ko, hanggat hindi ka pa naririndi sa mga madrama kong kwento. Ang totoo niyan, yun lang naman gusto kong sabihin. Di ko na rin alam kung ba't dinaan ko pa sa tula. Sa dinami-rami siguro ng salitang pwedeng gamitin, isa lang ang aangkop sa totoo kong nadarama. Salamat. Salamat, Jamaica. Would you mind if I take your hand? Would you mind if I steal a kiss? Would you mind if I make you mine? Would you mind? Would you mind? I will just take care of you. I promise that I'll be true. I wouldn't do anything. I may not be the perfect guy, but I'll be the right one. So give me this chance. If we were together, I'll hold you forever. Would you mind if I take your hand? Would you mind if I steal a kiss? Would you mind if I make you mine? Would you mind? Would you mind? I will just take care of you. I promise that I'll be true. I wouldn't do anything. Would you mind if I take your hand? Would you mind if I steal a kiss? Would you mind if I make you mine? Would you mind? Would you mind? I will just take care of you. I promise that I'll be true. I wouldn't do anything to hurt you. Would you mind if I take your hand? Would you mind if I steal a kiss? Would you mind if I take your hand? Would you mind? Would you mind? O paano guys, ingat kayo ha. Salamat ulit sa pagpunta. Happy birthday ulit! Thank you. Sabay na ba kayo ni Ed? Oo. Magkalapit lang naman kami ng bahay eh. Okay, sige. Balitaan niyo ako pag nakauwi na kayo ah. Bye! Ikaw, Jam, uuwi ka ba sa dorm? Yup, ihahatid na ako ni Russell. Ingat kayo. Ikaw din. Bye! Happy birthday ulit! Ang saya ng birthday, no? Ang daming food. Oo nga eh. Jam, Russell? you go first. Yung kanina, you didn't have to do it. What do you mean? Sobrang effort na yun. Hindi mo nagustuhan? Nagustuhan ko naman. Actually, nakakakilig nga eh. Na-surprise ako. Pero, pwede bang maghinay-hinay tayo? Maghinay-hinay? Sorry parang na-overwhelm ako eh. Parang biglang nabibigla ako sa mga pinapakita mong effort. Okay. But don't get me wrong ha. Wala namang mali or masama sa mga ginagawa mo. Maybe hindi lang ako sanay. Alam mo yon, parang hindi ko lang alam kung paano ko tatanggapin lahat ng binibigay mo. Yeah,
Nagigets ko naman. Sorry No, you don't have to say sorry. Gaya nga ng sinabi ko, wala namang mali sa ginawa mo. Siguro, konting dahan-dahan lang. Alright, I'll keep that in mind. Anyway, tara na. Nandito na kita sa dorm para makapagpahinga ka na rin. Monday pa naman bukas. May pasok ka. Yep, let's go. Chico at Bea, I don't know, but for some weird reasons, nagumpisa ako makaramdam ng pagka-overwhelmed sa lahat ng pinapakitang kabutihan ni Russell. Parang it's too much to bear. Sa totoo lang, naiinis nga rin ako sa sarili ko eh. Sa tinagal-tagal kong naghangad na magkaroon ng ideal bebe boy, biglang cambio naman ako nung nandyan na siya. Hindi ko rin ma-explain, but let's put it this way. Nakaka-pressure yung pakiramdam na sobra kang pinag-e-effortan ng isang tao kahit na hindi mo naman yon hinihingi sa kanya. At natatakot ako na baka dumating yung araw na bigla na lang isumbat sa akin ni Russell lahat ng mga nagawa niya. Well, I can sense naman na mabuti talaga siyang tao at hindi siya yung tipong nanghihingi ng kapalit. But I know that there is something wrong. Lahat ng nangyayari ay too good to be true para sa mundong ginagalawan natin na hindi perfect. Kaya naman, nagumpisa na akong hilingin kay Russell na dahan-dahanin muna namin ang lahat. Chico at Bea, from seeing each other every week, ginawa naming mas madalang yung pagkikita namin. May mga pagkakataon na every other week na lang kami nagde-date at may mga chat siya na hindi ko na nare-replyan. Pero sadyang masigasig itong si Russell. The more I push him away, mas lalo naman siya nagpupumilit. To the point na nagiging annoying na. Medyo nadidisrespect na yung personal space ko. At habang ginagawa niya yon, ay mas lalo akong nako-convince na maybe Russell is not the one. Bumulusok pa ibaba ang interest level ko sa kanya. Kaya naman isang bagay ang nagawa ko nang hindi sinasadya. Babaita, Oh, wala ka bang balak sagutin yung tumatawag sa phone mo? hayaan mo siya dyan. Hindi ba importante yan? Si Russell lang naman yan eh. Oh, si Russell lang? Oo. Nilalang mo na lang si Russell ngayon? Samantalang dati-rati kapag si Russell yung pinag-uusapan, kulang na lang lumukso ka sa tuwa eh. May problema ba kayo? Wala. Sus, wala daw. Hindi ka naman tatawagan niya ng paulit-ulit kung wala kayong problemahan mo. Promise, wala talaga. Di ko nga alam kung ba't nagkakaganyan siya eh. Hindi mo alam kung bakit nagkakaganyan siya? Or kung bakit nagkakaganyan ka? Ha? Ba't ako? Ganyan na si Russell dati pa. Yung tipong kahit nasa office ka pa, tinatawagan ka niya para kumustahin. Kaso ikaw yata tong nag-iba. Hindi ka na excited na sagutin yung mga tawag niya. Anyari sa'yo, girl? Ewan ko ba? Tingin mo ba ako yung may problema? Well, oo, maliban na lang kung may ginawang hindi maganda si lalaki sa'yo. Meron ba? Hoy! Ay, sorry. Ano nga ulit yan? Halutang yarn? Ang sabi ko, may ginawa bang hindi maganda si Russell sa'yo? Yun nga eh, wala nga eh. As in, wala. Puro magaganda lahat yung pinapakita niya sa akin. O yun naman pala eh, so bakit nagkakaganyan ka? Baka dahil nga doon? Hindi ko alam eh, dahil puro magaganda lahat ng pinapakita niya sa akin. Okay. Gets. So, mas gusto mo pa rin yung kagaya ng mga naging ex-boyfriend mo? Yung mga walking red flags? O hindi naman. Siguro,
parang hindi lang ako makapaniwala na may lalaki palang kagaya ni Russell. Napapaisip tuloy ako minsan na totoo ba to? Or baka pakitang tao lang lahat to? Alam mo yun? Sa bagay, kapag ang isang tao o bagay ay too good to be true, mahirap nga naman paniwalaan. Di ba nga? Paano kung yun talaga yung totoong siya? Mabait, gentleman, at higit sa lahat, very showy sa feelings niya. Ewan ko. Alam mo, sa dami ng hindi magandang experience ko sa pag-ibig na yan, ang hirap paniwalaan na may makikilala pala akong almost perfect na guy. Alam mo, Jamaica, hindi naman kasi lahat ng lalaki kagaya ng mga naging boyfriend mo. Marami pa rin naman yung mga kagaya ni Russell. Ikaw kasi, masyado kang attracted sa mga basura. Hindi ka na tuloy marunong kumilatis ng ginto. So meaning ako pa talaga yung may diferensya. Ay, buti na gets mo rin sa wakas, no? Alam mo, best friend nga kita. Ikaw lang yung nagre-real talk sa akin ng ganyan eh. Aba, syempre, nandito ako para i-remind ka sa mga poor choices mo sa life. Para naman hindi ka tuluyang ma-lost baby girl. Kaya ayusin mo yung pakikitungo mo kay Russell, ha? Ikaw din, pag yan nakahanap ng iba, Crayola ka na namang babaita ka. We'll see. Sa wakas, natapos na ng napakahabang araw sa office. Sis, mauna ka na pala sa door. May dadaanan pa ako sa mall. May pinapabili yung kapatid ko eh. Ay, ganon? O sige, kita-kits na lang mamaya. Yap, ingat! Pag-check nga muna ng Facebook. Ano bang latest ngayon? Hi, Jam. Russell? Anong ginagawa mo dito? Wala naman. Gusto lang kitang i-surprise. Ang tagal na kasi nating hindi nakakapag-date eh. Pauwi ka na ba? Kain muna tayo saglit sa labas. Russell, gusto ko na kasing umuwi para makapagpahinga. Medyo pagod kasi ako sa mga trabaho sa office. Ganun ba? Oo pasensya ka na. Okay. Hahatid na kita. Naku, hindi na. Kaya ko nang umuwi ng mag-isa. I know, nagbabaka sakali lang. Pero kung ayaw mo talaga, sige, hindi na ako magpupumilit. Russell, So paano? Mauna na ako? Mukhang hindi naman na magbabago isip mo eh. Bye, Jam. Ingat ka. Russell, wait! Yes. Sorry. Sorry? Bakit? Hindi mo naman kailangan mag-sorry eh. Kailangan. Kasi, hindi ko masuklian lahat ng pabor na binigay mo sa akin. Kahit na. No, Russell. Hindi mo ko naintindihan eh. Tinatapos ko na dito. Okay. Okay? Okay? Nagigets mo ba yung sinabi ko? Tinatapos ko na dito lahat. Itigil na natin. Hanggang dito na lang tayo. Sorry. Hindi ko talaga kayang ibalik yung... Shh. That's okay. That's okay. And again, hindi mo kailangang mag-sorry. Nakahanda naman ako eh.
Mm. Alam ko namang dito din tayo papunta eh. Nararamdaman ko na I'm slowly losing you. At wala na akong magagawa sa bagay na yun. Alam kong may mga pagkakataon na nakakasakal na rin ako. Kaya maiintindihan ko kung gusto mo nang kumawala. Hayaan mo na kitang enjoy yung buhay mo nang wala ako. Pero huwag kang mag-alala. Wala ako sama ng loob, ha? Hindi ako galit sa'yo. And for the last time, bago ako tuluyang magpaalam sa'yo, sasabihin ko pa rin yung huling linya sa tula ko. Yan pa rin ang gusto kong sabihin sa'yo. Salamat. Salamat, Jamaica. And if I didn't love you, I'd just leave and let you go. But you know it ain't easy. And if I never cared, I swear I'd run somewhere. Goddamn scared, can't we try even in the midst of uncertainty? Let's fix you and me. Chico at Bea, magpapakatotoo ako sa inyo Nung time na tinapos ko ang lahat sa amin ni Russell, feeling ko para akong nakalaya sa isang bagay na sumasakal sa akin ng ilang buwan. It was liberating. Finally, naiparating ko rin kay Russell kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Pero hindi ko rin ide-deny na medyo na-guilty ako, lalo na nung sinabi ni Russell na naihanda na niya ang sarili niya sa mga mangyayari. All this time pala, naiparamdam ko sa kanya na ayaw ko na gusto ko nang kumawala. Well, yun naman talaga ang gusto kong mangyari. But I know kung gaano kasakit para sa kanya na tiisin lahat ng yon. Alam ko yung ganong pakiramdam. Kasi yon yung naramdaman ko sa past relationships ko. Yung feeling na wala ka ng worth, na ikaw na lang yung kumakapit, na ikaw na lang may gusto na mag-work ang relationship. And I was so stupid para iparamdam yon kay Russell. Sa kauna-unahang tao na nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Chico at Bea, wala na rin akong nagawa nung tuluyan na magpaalam si Russell. Ang ironic lang kasi akala ko magpupumilit siya. Akala ko ilalaban pa niya. Pero nagulat ako nung magaan niyang tinanggap ang lahat at saka naglakad papalayo. Suddenly parang gusto kong bawiin yung desisyon ko. Parang gusto kong hilahin siya pabalik sa akin. Kung pwede lang sana, mag-umpisa ulit kaming dalawa. Kung pwede lang sana, isusulat ko ulit yung simula ng love story namin. Yung hindi masyadong nakaka-pressure. Yung swabe lang. Yung hindi nakaka-overwhelm. Baka sakaling doon mag-work ang lahat sa amin. Baka sakaling doon, pwede pa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. It's a match. Chico at Bea, akala ko pansamantala lang ang paglayo sa akin ni Russell. Umasa ako na kahit papaano, naging mahalaga rin sa kanya yung pinagsamahan namin at babalik rin siya sa akin after a few weeks. Pero lumipas na ang ilang buwan, wala pa rin siyang paramdam. In-unfriend niya rin ako sa mga social media accounts niya, kaya
nawalan na rin ako ng balita sa kanya. Doon ko lang unti-unting na-realize ang katangahan ko. Pero wala eh. Nangyari na ang nangyari. Nasaktan ko na si Russell. At sinayang ko na yung pagkakataon na magkaroon ng isang ideal boyfriend na kagaya niya. Ang pinakamagandang gawin na lang noon ay ang mag-move on. After 7 months, Chico at Bea, ay nagbalik ako sa dating app. Swipe left dito, swipe right doon. May mga nakamatch din ako na may itsura, pero wala namang sense. Meron ding umabot sa first or second date. Pero hanggang doon na lang talaga. Wala ni isa sa kanila ang nakaagaw ng atensyon ko na kagaya ng kay Russell. Until one day, nakareceive ako ng message request sa Facebook. Ang sabi niya, nakita niya ang details ko sa dating app, kaya naisipan niyang i-add ako. His name is Clifford. Hindi kagwapuhan pero malakas ang dating. May pagka-rugged ang personality at passionate sa ginagawa niya. At sa kanya nag-umpisa ang panibago kong love story. Fast break! Ay, ano ba naman yan? Nanonood yung tao eh. Sino ba yung tumatawag na to? Hello? Sis, saan ka? Nandito ako sa labas. Nanonood ako ng game ni Clifford. Bakit? Ano ba naman yan? Toilet na naman inaatupa? Bakit ba kasi? Anong kailangan mo? Magpapasama sana ako eh. Pero syempre, hindi mo iiwan si Papa Clifford for me, di ba? Alam mo naman pala eh. Ay, naku. Oras na yata para maghanap na ako ng bagong kaibigan. Bruha! Next time, samahan kita. Okay, o sige na. Enjoy ka dyan, babush. Bye! Kapagod? Oh, anyari? Tapos na yung game? Hindi pa. Time out lang. Eto, inom ka muna ng tubig. Yun. Thank you. Wala ka bang lakad mamaya? Wala naman. Bakit? Okay, good. May pupuntahan tayo after nitong game. Talaga? Saan? Basta. Anyway, dyan ka lang ah. Balikan ko lang si coach. Okay, galingan mo. Tara. Oh, Ano to? helmet. Di ba halata? Pasasakayin mo ako sa motor? Oo. Masaya kaya magmotor. Alam ko hindi ka sanay. Pero magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita ipapahamak. Sabi mo yan, ha? Oo. Promise. Hindi mo to pagsisisihan. Sige na nga. Saan pala tayo pupunta? Yung totoo? Hindi ko alam. Sira. Isasakay mo ko tapos wala ka palang plano. Yun nga yung masaya eh. Yung biglaan. Ano? Game ka ba? Hindi ako ready, pero sige. Mukhang masaya yung biglaan. Alright! Rock and roll! In fairness ha, ang saya nung biyahe natin. Nagustuhan mo ba? Oo naman. So, willing kang umulit?
tignan natin. Hindi. Pero seryoso, iba pala talaga yung feeling kapag nakaangkas ka sa motor, no? Parang mas abot kamay mo yung mga magagandang tanawin na nadadaanan mo. Sabi sa'yo mag-e-enjoy ka magmotor Pero medyo nakakatakot nga lang. Pero worth it naman. Halata kang natatakot ka kanina. Ang higpit mong yumakap Uy, grabe ka. Sorry naman. First time ko kasi magmotor Okay lang yun. Gusto ko nga yung ganun Yung nakayakap ka sa akin. Ayan na, para-paraan. Uy, pero thank you Ikaw lang nakakapagpa-experience sa akin ng ganun. Nako, pagka ako kasama mo, marami kang bagong ma-experience. Talaga lang Oo, alam mo kung bakit? Sige nga, bakit? Kasi, ako mismo, ang dami kong gustong maranasan. Ang dami kong gustong masubukan. Pero ngayon, dahil nandyan ka na, may kasama na akong tuparin lahat ng nasa bucket list ko. Nax! So, kasama ako sa mga plano mo. Siyempre, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin Uwe, sige nga, libre mo nga ako ng kape. Tara, sakto may magandang coffee shop malapit dito. Punta tayo? Oo nga, tayo ka na dyan, dali. Yes, boss! Bagal! Bahala ka, iwan kita dyan. Uy, teka, ito na nga. Hintayin mo ako. Bilisan mo! Ako'y nabihag mo. Bakit ba ganito? Kahit anong gawin, di ka maalis sa isip ko. Ano ba ang pwede kong gawin? Baka sakaling mapasa akin. Kung tuparin mo ang aking hiling, di ka masisisi. Chico at Bea, ibang-iba si Clifford sa mga lalaking nakadate ko after Russell. Siya yung tipo ng lalaki na punong-puno ng adventures sa katawan. At dami kong first experiences sa kanya, gaya ng first angkas sa motor, first long ride, first workout sa gym, at kung ano-ano pang first. Basta, ang masasabi ko lang ay palagi akong excited pagkasama siya. Palaging mataas yung adrenaline ko at walang boring moments. Palagi niyang nire-remind sa akin kung gaano kahalaga sa kanya o kung gaano ako kahalaga sa kanya, pero not to the point na nagiging annoying na siya. Si Clifford yung saktong timpla. Siya yung nagparamdam sa akin ng kilig na may kasamang excitement. At tumagal pa nga ang pagdidate namin ni Clifford, Chico at Bea. At habang tumatagal, lalo akong namamangha sa mga nalalaman ko tungkol sa kanya. Hindi siya yung typical na empleyado na nagtatrabaho maghapon sa opisina. Iba ang pangarap ni Clifford. May sarili siyang talyer at gusto niyang magkaroon ng sariling business o company balang araw. At kitang-kita ko kung gaano siya kadesidido na tuparin ang pangarap niya yun. At masarap maging parte ng buhay ng isang taong kasing passionate ni Clifford. I can only wish na sana magtuloy-tuloy yung mga magandang nasimulan naming dalawa. Sana si Clifford na ang tamang tao na bigay sa akin ng universe. Uy, kumain ka pa kaya? Sabayan mo naman ako. Napakahina mo naman kumain Bruha, kanina pa tayo kain ng kain. Anong akala mo sa akin, grinder ang bunganga? Hindi ko kayang ubusin lahat to. Sino? Aba, bahala ka dyan. Umorder ka ng pagkarami-rami tapos sa akin mo ipapaubos. Akala ko kasi sasabayan mo ko Psst, ano ba kasing trip mo at puro kalafang ngayon? Wala naman. Stress eating lang. Stress eating? Bakit? May nakaka-stress ba sa office? Month end ba ngayon? Hindi naman Bakit? Sinabi ko bang office? Okay, gets. Alam ko na kung saan patungo to May problema ka na naman sa puso.
Galing mo ah. Sus girl, kabisado na kita. So, anong problema niyo ni Clifford? Bes, ang dalang niya na mag-chat sa akin. May bakit kaya? Hindi ko nga alam eh. Baka busy sa work. Wala namang work yun. Ha? Walang work? Wala. Ba't ba ako nagulat? Dyan ka nga pala mahilig sa mga red flag. Hoy, hindi naman no. May sariling shop naman yun, nagkukumpone at saka nagpapaganda ng mga motor, ganon. Okay, so going back, ano nangyari? Bakit kaya biglang dumalang yung pag-chat niya sa'yo? Yun nga, hindi ko alam eh. Basta unti-unti na lang umiksi yung mga reply niya hanggang sa inabot na ng ilang araw bago siya mag-reply. So dahil lang doon, nasistress ka na. Hindi mo pa naman jowa yun Bes, yun na nga eh. Hindi ko pa siya jowa. Pero bet na bet ko na si Kuya mong boy. Yun lang. Anong gagawin ko? Di puntahan mo. Halikan mo yung puwet, baka sakaling magbago yung isip niya. Seryoso kasi. Girl, baka may ibang kinalolokohan. Palagay mo? Well, kung wala naman siyang trabaho, ano pang iba niyang pagkakaabalahan kung hindi babae? Paano yun? Paano yun sa wala na ako? Ekis na ako sa buhay niya, ganon-ganon na lang? Ganito gawin mo. May talir ka mo siya, di ba? Oo. Alam mo kung saan. Syempre, dinadala niya ako dun minsan eh. Ayun! Puntahan mo. Sorpresahin mo. Hindi ba ako mukhang desperada nun? Well, medyo. Pero desperada ka naman talaga eh. Nakakainis naman to eh. Joke lang. Sige na, ganun ang gawin mo para magkaalaman na. Sige, pag-isipan ko. Tao po! Tao po! Jamaica? Hi. Napadalaw ka. Oo kasi namiss kita eh. Wait, maleta ba yung dala-dala mo? Oo eh. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa amin. Ngayon yung flight ko. Ha? Babalik sa inyo? Saan inyo? Wait, teka nga. Taga saan ka ba talaga? Leyte. Taga Leyte talaga kami. Nakitira lang ako pansamantala dito sa bahay ng tito ko. Pero babalik ka naman dito, diba? Hindi ko alam eh. Baka hindi na. Paano ako? Paano tayo? Ha? Yung nasimulan natin, diba? Sabi mo kasama ako sa mga plano mo. Jamaica, yung sa atin, pansamantala lang yun. Walang ganun. Walang tayo. Sira ulo ka pala eh. Pinaasa-asa mo ko nakasama ako sa mga plano mo, tapos sasabihin mo ngayon, walang ganon? Ano yun? Fun-fun lang? Fling-fling lang? Ganon? Tong ganda kong to? Mukha ba akong fling-fling lang, ha? Kung sungal-ngalin ko kaya ng screwdriver yung bunganga mo, hanggang salita ka lang pala eh. Alam mo, dapat yun sa dila mo, pinapaso ng tambucho Jamaica, teka lang naman. Huwag ka naman masyadong mag-ingay. Baka marinig ka ng mga kapitbahay, nakakahiya. Bakit talagang ipapahiya kita dito, no? Ipapangalandakan ko sa lahat ng kapitbahay ng tito mo na puro ka lang salita. Na hindi ka marunong manindigan. Walang tayo. Bakit? Pogi ka ba, ha? Para sabihin ko sa'yo, mukha kang gulong na napudpod. Jamaica, please naman paawat ka naman na. Aalis na nga ako eh. Yan! Ganyan nga. Umalis ka na dito. Alam mo, bumalik ka na sa probinsya ninyo. Teka, saan nga ulit yung probinsya ninyo? Leyte. Yon, sakto. Bago ka makarating ng Leyte, ito gawin mo, tumalon ka sa San Juanico Bridge. At wag ka na ulit aahon pa, ha? Dapat sa'yo, pinapakain sa pating para hindi na makapagbiktima ng iba. Alam mo yung gwapong-gwapo sa sarili? Buti sana kung kamukha mo si Papa P o si Jericho Rosales bakit hanggang ingrown ka lang naman niya Buiset!
Chico at Bea, sa isang iglap lang, lahat ng kilig, lahat ng pagkamangha, lahat ng paghanga ko kay Clifford, napalitan ng inis at buwisit. Damuhong yon? Puro pala kasinungalingan lahat ng pinagsasabi niya sa akin. Hindi naman pala totoong kasama ako sa mga plano niya. Hindi naman pala sa kanya yung talyera na pinagmamalaki niya, kundi sa tito niya. At mas lalong hindi ako kasama sa pagtupad ng mga bucket list niya dahil wala naman talaga siyang bucket list. Pansamantala lang ang pagsistay niya dito sa Manila at pansamantala lang din ang pakikipag-date niya sa akin. Hay nako talaga, isa siyang dakilang sinungaling. Yung tipong papaibigin ka sa umpisa, sabay malalaman mo, wala palang balak na jowain ka. Buti na lang talaga natuto na ako sa mga past relationships ko. At alam kong hindi bagay sa beauty ko ang naghahabol sa taong hindi naman worth it. Lalong-lalo na sa kagaya ni Clifford. Kaya auto-eki siya sa akin. Swipe left siya sa buhay ko. At mula nga noon, hindi na muna ako nag-install ulit ng dating app. 2 taon muna akong nagpahinga sa pakikipag-date, Chico at Bea. Itinoon ko muna ang attention ko sa pagpaparami ng savings sa bank account ko, sa career at sa pagpapaganda. Siyempre, dapat ready ako kapag dumating na ang tamang tao para sa akin. Yung totoo na ha, ayoko na nung pansamantala lang. Ayoko na nung landian lang. Kung maling tao lang din ulit ang makikilala ko, hindi bale na lang. Tatandaan na lang akong dalaga. Actually, mas gusto ko na lang maging yayamaning tita na umaattend sa mga binyag at birthday. Pero buti na lang talaga at naisipan ni Sheena na isali ako sa isang dating event sa isang mall. Hindi naman ako nag-expect na makahanap ng boylet nung time na yon, pero hindi ko pinagsisisihan na pinagbigyan ko ang best friend kong si Sheena. Oo, nandito na ako. Ang daming tao. May nakikita ka ng bukid? Sira, dating event to. Hindi to fashion show. O basta balitaan mo ako, ha? Sige. Tawagan kita mamaya. Okay, babush. Good luck! Okay! Ngayon naman po ay naghahanap kami ng isang bebe girl na pwede maging ka-forever ng ating mystery guy. May gusto mong mag-volunteer dyan? Ako! I volunteer myself. Wala? Ako sabi. Ayun o! Halika dito ate! Ako? Oo, ikaw! Ikaw na naka-pink. Halika dito. Akit ka sa stage. Oh my God! I'm coming. Okay! Anong pangalan mo ate? Jamaica po. Okay. Single ka ba? Single na single! Okay! Anong hanap mo sa lalaki? Chinito, matangkad, matalino, mabango, at saka mahaba yung pasensya. Diyos ko, nakakaloka ka ate. Baka kung anong masabi mo. Okay, ang tanong, ready ka na bang makilala si Mystery Guy? Ay, ready na po! Yung audience kaya, ready na ba kayo? Alright, let's do this! Ladies and gentlemen, let's give it up for our mystery guy, Russell! Hi, Russell! Hello po. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan po eh. Kinakabahan. Pwede mo bang sabihin sa aming lahat kung bakit ka sumaling sa dating event na ito? Para po mahanap ko yung the one. So, ready ka na bang ma-meet siya? Ready na po. Okay, dyan ka lang ha. Balikan natin si ate mong girl. Ikaw ate, parang bigla kang kinabahan. Kanina lang ang ingay-ingay mo ah. Ready ka na? Yes po. Okay! Jamaica,
meet Russell. Russell, meet Jamaica. Uy! Russell, mag-hi ka naman kay Jamaica. Hi, Jamaica. Uy, Jamaica, hi daw. Hello. Uy, in fairness, bagay sila. Wait, tanungin muna natin si Russell. Russell, anong hanap mo sa isang babae? Gusto ko yung hopeless romantic. Kagaya ko. OMG! Tanungin natin ngayon si Jamaica kung hopeless romantic ba siya. Jamaica, ikaw ba ay isang hopeless romantic? Yes. Oh my God! Russell, kailan ka huling na in love? Matagal na. Almost a year na rin. At ano naman yung pinaka-romantic na ginawa mo para sa taong nagugustuhan mo? Ginawan ko siya ng tula. At binasa ko yan sa harap ng maraming tao. Sa harap ng mga kaibigan niya. Yun ang pinaka-romantic na ginawa ko. Yun din ang una at huling beses na ginawa ko yun. I'm here to tell you that there's sunshine after every rainfall. Down, but you'll stand up tall. Set aside those worries and fears, 'cause you are better than people who's trying to bring you down. No, never let them make you fall. Just keep on going. So, kumusta? Long time no see, ah. Oo nga eh. Akalain mo dito pa tayo makikita. Who would have thought, right? Uy, in fairness lalo kang gumagwapo. Salamat. So, totoo ba yung sinabi mo kanina sa event? Alin doon? Na yung tula, yun yung pinaka-romantic na ginawa mo? Yes. Actually, looking back, hindi ko akalaing nagawa ko yun. Pinagsisisihan mo ba? Oo, hindi of course not. Ang totoo niyan, kung mabibigyan ng pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit yun. Well, I guess dapat mo nang umpisahan magsulat ulit ng tula. Kasi mukhang may pag-aalayan ka na ulit. We'll see. May order na po ba kayo? Wala pa ako napili eh. Ikaw ba, Jam? Parang namiss ko yung chicken wings. Sige kuya. Chicken wings. 1 set spicy, 1 set cream cheese, at saka bottomless iced tea. Okay. Repeat order ko lang po chicken wings, 1 set spicy, 1 set cream cheese, and bottomless iced tea. Yes. Okay. For a moment po. So, para makabawi naman ako sa'yo, libre ko na yung pagkain natin ngayon. Seryoso? Yup. Ayaw mo ba? Uy, minsan lang to. Basta, paghimay mo ako ng chicken, Oo ba? Salamat. Salamat, Jamaica. 'Cause there's sunshine after every rainfall. Down, but you'll stand up tall. Set aside those worries and fears, 'cause you are better than people who's trying. Chico at Bea, sabi nga ni Russell, who would have thought na after more than 2 years ay magkukrus ulit ang landas naming dalawa. Na pagkatapos ng lambingan, tampuhan, tulakan at habulan, ay magkikita pa pala kami.
at sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Well, ang masasabi ko na lang, it has been a roller coaster ride. Natupad yung hangad ko na maisulat namin ang simula ng love story naming dalawa. Same sweetness, same level of kilig, but without the pressure. Naging mas chill lang kami ni Russell this time. Umabot ng ilang buwan ang ligawan portion hanggang sa hindi na namin mapigilan ang feelings namin sa isa't isa. At naging kami rin, eventually. Chico at Bea, December of 2019 nung sinagot ko si Russell. And we are still going strong. Marami naging challenges, especially this pandemic. Pero wala namang pagsubok na hindi malalampasan. Basta, nagmamahalan. Cute lang tong story namin ni Russell. Kwento ng dalawang pusong parehong hopeless romantic na dumaan sa stage ng katangahan, nagkahiwalay, pero muling pinagtagpo ng universe. And now we have each other. Hinding-hindi na namin pakakawala ng isa't isa. Kaya para sa mga nawawalan o nawawalan ng pag-asa sa paghahanap ng the one, isa lang ang masasabi ko. Enjoy the process dahil ibibigay sa inyo ni Lord ang perfect match in the most perfect place and time. Basta wag lang kayo susuko at bibitaw sa pag-asa na yun. Kagaya ng hindi namin pagbitaw ni Russell. Yun lang, Chico at Bea. Maraming salamat sa programa ninyo and hopefully marami ang kinilig at na-inspire. Hagad namin na maghari ang pag-ibig sa ating lahat. Lubos na nagmamahal, Jamaica. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. It's a match. Oras natin mga kabarkada, 2:02 na. Pakicheck po, baka iba po ang oras sa inyo. At yan na nga ang ending ng ating second episode ng Dear MOR Celebrity Special. Hashtag Ending Dear na po MOR, yan? it's a match. Ending Ano na yan? yon! Ending na yon! Ay bakit may pagganyan? Nanggigigel, Chico? Nanggigigel? Nabite. Bakit ka, sige, Nabiti bakit ka ka nanggigigel? Ako nanggigigil din ako. Ikaw muna, ba't ka nanggigigil? Yan o, nakikilig ako. Chas! Ay, Kinikilig. Bakit? Kanino ba? Nakakakilig naman talaga. Pero tama ka, nag-agree ako sa'yo, Bea. Alam ko, feeling ko na nararamdaman ko yung gusto mong ibulalas ngayon. Pero, di ba? Bakit? Kasi naman to si Jam naman kasi. Ano? Hi, Kiara. Andiyan siya sa comment section, di ba? Nakikipagsagutan siya dyan. But anyway, ayun na nga. Ito na nga, pag-uusapan na natin, Bea, no? Sige. Sa part na ito, habang nakaganyan ka. Hindi. Sige, inaantay ko ang chika mo. Sige, mauna ka na. I-chika mo, anong napupusuan mo sa story? Anong masasabi mo? Ang napupusuan ko sa storya, Bea, yung naglaro ang pagkakataon, no? Ang buhay para pagtagpuin sila ulit. Pero, di ba, parang, nakakatuwa, parang sila talaga. Kaya lang, paano kung hindi nangyari yun? Paano kung hindi nag-decide si Tadhana na, sige, pagtagpuin ko ulit kayo through yung matchmaking, na yan, contest na yan, di ba? Paano kung hindi, edi nga tuloy, di ba? Kasi nga, gawa ni Jam. At nakaka-relate ako doon, feeling ko kahit di mo pa sinasabi. Saan part? Ano yun? Doon sa first part, kasi si ate mong Jam, masyadong madaming fears, ang daming takot, ang daming, di ba, brought about by her past relationships, di ba, yun ang sabi niya. Kaya parang, ito na naman, too good to be true, nakakatakot na naman magbigay ng sarili, tapos, magiging failed lang naman din. Yun yung, for me, nakakainis na part kasi
Bea, feeling ko, no, pag ang pinag-uusapan natin ay love story or relasyon, di ba? Eh, sugal nga daw, di ba? So, hindi mo naman alam kung mananalo ka or hindi. So, syempre, yung manliligaw mo, best foot forward yan palagi. Alam nga namang magkaroon ka naman niligaw, pero, di ba, tatampal-tampalin ka, di ba? Wala ko noon. So, syempre, at saka, feeling ko si Russell naman talaga good boy talaga siya, no? Feel mo ba? Feeling ko, good boy talaga siya Ewan ko. Yun yung feels ko lang. O dahil, dahil, Okay na. dahil crush ko. Chat! Yan! Ayan na nga ba sinasabi ko? Hindi. Ha? Oh, Oy, bakit? kayo mga nasa comment section, ha? Sa first part, una sa lahat, Chico, ito ang pinaka-importante sa akin. Ako, personally, ayoko may gumagalaw ng chicken ko, no? Medyo awkward nga. Ay, lalo na ang chicken wings. Chicken wings oo. is meant to be ngat-ngat-ngat-ngat and papak-papak and make higop-higop like that na buto, to the buto. Finger food. Diba? Correct, Oo, correct, it's a correct. finger food. At para galawin yung chicken ko pag hihimayin. Excuse me, gusto ko ng maduming way ng pagkain. Gusto kong tumulo-tulo yung sauce dito. Bakit mo gagalawin yung chicken ko? Yes, Charot lang. Tama naman si Russell, no? Ay, si Jam na parang it's a bit too much sa part na yun. Totoo naman. Oo, Agree. food is a personal thing. Sana kung Right. steak yon na matigas or whatever na mahirap, kaya isang buong manok na yun talaga kailangang hiwa-hiwain and everything. Or may shell, di ba? Hihimayin. O kaya halimbawa, yung mga bong, crab, ganon. yung Yan. majijirap talagang Correct, na ang hirap na bare hands. Pero ganito kasi yon, lalong-lalo na dyan sa comment section na nang aaway kay Jam, kay Jamaica. Una sa lahat, bakit? Kiara, I love you. You were so amazing sa recording. Napakabait niya ni Kiara talaga ever. Bakit niyo inaaway si Jam? Ang dami nagsasabi, ang arte mo, Jam, ang dami mong hanash, ganyan-ganyan. Una sa lahat, hindi pagiging tanga yung ginawa ni Jam na, alam mo yun, i-doubt yung pagiging sobrang bait, sobrang malambing nito ni Russell. It's called pagiging maingat ka, Morkada. Maingat. Ikaw ba, may lumapit sa yung lalaki, bigyan ka ng 100,000, kayamanan and everything, nakikipagrelasyon ka na agad-agad, ibibigay mo na agad yung sarili mo? Ha? Hindi ka man lang ba magdo-double check man lang? Porke gwapo, bibigay agad? Ganun ba tayo, kamorkada? Siyempre hindi. At saka take note, sinabi naman ni Jam, di ba, Chico? Ikaw, sinabi mo rin kanina, ang daming pinagdaanan ni Babahita. Hindi siya sanay sa, alam mo yun, 100% true love, Prince Charming love, na una sa lahat, wala naman talagang Prince Charming type of a guy. Wala naman talagang ganun ka-perfect and everything. At eto na nga, as ikaw din nagsabi, nanliligaw si lalaki. So, palaging best foot forward. So, sa umpisa, palaging best foot forward, ipapakita na yung best and everything. Paano pag naubusan na siya ng best and everything? Ano nang susunod? At saka hanggang saan yung best and everything? Aminin nyo, yung mga nang-aaway dyan kay Jamaica, in love lang kayo kay Benedict. Gaya niyan. Gaya niyan. Hindi. Ba makakampi kay Alam mo? kay Russell? No! Hindi. Kasi, totoo naman, no? Totoo naman. Alam mo, parehong nagigets naman natin yung si Jam, no? Dahil nga, sabi ko nga, brought about by her experiences, Kaya lang, she started with saying na gusto niya nang magka-jowa, di ba? Nung nag-swipe right siya, di ba, kay Russell at nakita niya boyfriend material, di ba? Doon siya nag-start na sabi niya, minsan na nga lang ako makakita ng ganitong klase. Kumbaga, boyfriend material, perfect. So, aarte pa ba ako? Umarte! Hoy, Chico! Umarte! Ay, Day! Hindi umarte ang tawag doon. Kasi, honestly, kung ako nandun sa lagay ni Jam, mapapaisip din talaga ako, lotong lalaking to, sumusobra naman ata. Diba? Parang lahat-lahat bigay na bigay, todo and everything. And gaya nga nung sinabi ng isang kamarkada natin, ang pangalan ata niya, win-win. Lahat ng sobra, hindi maganda. Ikaw pa naman, lunuring ka sa pag-ibig and everything. And take note, merong mga gustong-gusto yon. Sige, given na, yun yung hinahanap nila, matagal na. Kaya lang syempre, huwag ka rin magpabulag na, uy, eto na yung hinahanap ko, bibigay ka kaagad?
malay mo, totoo nga naman. Sinuwerte tayo dito sa letter sender na totoong mabuting tao si Russell. Paano kung hindi naman pala? Paano kung sindikato pala yan? O kaya kung paano kung nananakit pala talaga pag nasa relationship na? Di ano nangyari sa'yo? Yun yung naging katangahan mo, di ba? Kaya wag na wag yung inaaway si Jamaica. Kasi sabi din ni Jamaica, ano pa man, kung talagang meant to be kayo, magkita at magkikita kayo. At least kahit papaano, dumaan na sa pagsubok yung relationship nila. Hindi na yung parang putyo-putyo na lang, hindi yung parang pabebe na lang and everything. Pero hindi talaga ako papayag na inaaway niyo si Jamaica. Kumalma ka. Ayun na, may injection na dyan. Injectionan ka ni Jasper. Pero, Diba? It happened, no? It happened. Yung naging sila talaga in the end, no? Pero, ayun na nga. Alam mo, ito feeling ko lang, no? Ako, this is my personal take. Halimbawa, kapag nakita mo na yung tao, no, na nararamdaman mo, nakikita mo naman na okay naman na talaga. Kumaga, malayo na kayo dun sa, yung mga first harutan stage pa lang, medyo malalim na, and you know and you feel na okay na talaga siya. May mga tao kasi, Bea, na kahit na nasa ganung stage na, may pagtaboy pa rin. Alam mo yun, dahil nga ang dami niya mga iniisip, no, pero deep inside, sure naman na talaga siya. Itinataboy pa rin. So, may mga ganyang mga tao. Defensive, no? Oo, may ganyan. So ako naman, naisip ko naman dyan, if you really love a person, you do not push him or her away. Kasi baka mamaya, magsisi ka. Nako. Ay, Diba? cutter pala itong nakuha ko. Delikado yan. Wag yan. Nako. Eto pa, Chico. Eto pa kamorkada, ha. Eto yung medyo naaning ako. Okay. Bigay na bigay. Etong si Russell. Nung happy. Nung happy sila, di ba? Pero, nung sinabihan siya ni Jamaica na pwedeng chill na lang muna, pwedeng, ano mo yan, stop muna tayo, dahan-dahan lang muna tayo. Aba, lumayas, agad-agad. Parang, nung masaya tayo, todo bigay ka. 'Di ba? Prince Charming ka in everything. Pero, nung sinabihan lang kita na, teka lang, stop muna tayo, no? Bigla kang naglaho. Parang biglang Sige, wait. Oo, no, naglaho bigla. Wala Diyan man pa lang. po yan. Oh, sige. Wala man lang. Sige, Wala Bea. man lang, alam mo yon, total, tinodo mo rin naman yung happy part. Bakit hindi mo tinodo nung medyo nagkakaanuhan na, nung nagkakaroon na ng problema, kung saan very much needed yung consistency mo as a guy or as a manliligaw. Kasi nga, sinabi mo na tama na, wag na. So, okay. Pag sinabi ko ba tumalong ka sa San Juanico Bridge, gaya ng sinabi ni Jamay, tatalong ka talaga? Hindi naman. Kaya lang, alam nyo kayo, ba't kayo ganyan? Pag, di ba, tama na, ayoko na, masyado ka nang makulit. Okay, sige, diyan ka masaya, yan ang gusto mo. Di titigil ngayon. Pagkatapos sasabihin nyo, ba't ka ngayon tumitigil? Kasi nga, Agad-agad. that's the challenge, Chico, eh. That's the challenge. Ngayon, kung hindi mo nakuha si Jamaica dun sa puro magaganda lang, baka sakaling makuha mo siya kapag ka binatuhan ka na ng challenge. Alam mo yun, kapag ka nabatuhan ka na ng problema, paano mo i-handle yung problema? Paano kung magjowa na kayo? Pag masaya o pag okay together, pero pag nagka-problema na, ayawan agad? Ganun ba yon? Alam mo, ano yan? It's a factor. So, Diba? kumbaga you're saying, dapat mas doon niya pinakita na mas sincere siya, parang ganon, kesa sa bumitaw agad. Nag-comment, ano may sabi? David Bag na nag-comment. Ano Ang sabi? sabi, may ganong lalaki, respeto yan sa gusto ng babae. Sige. Meron din akong hawak, pangamot. Teka lang, ha? Kukunin ko yung Swiss knife ko, ha? Sige, wait. Ganito. Okay. Isang usap pa lang naman yun. Alam mo yun, kitang-kita naman na confused si ate mong Jamaica. It was your chance, Russell. It was your chance to prove her wrong about you, na hindi ka naman talaga too good to be true, na alam mo yun, na kaya mo naman talagang genuine naman talaga yung feelings mo, hindi yung bibigay agad. Kung the second time, ayaw talaga ni Jamaica, pinatigil ka ulit, o sige, saka ka umano, saka ka lumayo, saka natin respetuhin talaga yung Ang akin lang, sinubukan mo man lang sana. 'Di ba? Total todo-todo ka rin naman. Pero nung konting konting ayaw lang sa iyo. Babay na. Nagtampo ka kaagad, 'di ba? Alam mo, feeling ko, Bea, kasi dahil feeling ko, no, masyado nang na-feel ni Russell yung
ano bang word, pagkainis or something to that effect. 'Di ba? Kasi hindi na siya nire-replyan. Doon na nanggaling bago sila nagtapos doon siya siya babay na, ayoko na, tinatapos ko na. 'Di ba? Hindi na siya masyado nagre-reply, tapos yung kita nila parang ano yung sabi, manaka-naka na lang. So for a guy, because I was once a guy. Hindi. Hindi. Tumawa. Hindi, alam mo, mag-gets muna kasi yun sa part ng guy, kasi kumbaga hindi naman tayo pinanganak kahapon, so mararamdaman mo na naiirita na siya sa akin. Pero tama ka nga, pwedeng posible din naman na sana doon siya mas nagpakita ng tapang ba? Oo, di ba? Ng consistency ba? Kaya lang, si Kuya Mongboy, wala na, pinanghinaan na rin ng loob. Pero, so, siguro, iniwasan na lang din niya na mainis ng todo-todo at magalit. So, oo. Pero isa rin yon, in fairness, no, mga kamorkada, isa rin yon na dapat din nating matutunan. Somehow may point din naman. Okay, inaaway ko lang kayo. Gumagawa lang ako ng ganun. Alam mo, Inaaway ko lang yung mga umaaway kay Jamaica kasi alang-alang kaya sa producer natin at si Warren. Chareng! Si Warren, ano ang pangalan nito ni Si Makoy Waiter. Si Clifford. Clifford. Ay, huwag natin pag-usapan yung chuwari wap lang yan si Clifford. Naiinis ako dun sa Clifford na yan. Ayoko siyang bigyan ng airtime. Wow. Hindi. Isa rin yan, kamarkada, na kailangan natin matutunan, di ba, Chico? I-take din natin yung isang lesson na yon to appreciate din yung mga taong nag-e-effort para sa atin. Yung mga tao na nagpapakita sa atin ng care and everything. Kasi sometimes, eto na nga yung good thing, naghahanap pa tayo ng bad thing o naghahanap pa tayo sa malayo. Pero ayan na. 'Di ba? May part din yun sa na ito na yung mabuting tao na binibigay sa iyo. Pero bakit nakukulangan ka pa rin? Ang buti-buti na nga nito. Ano pa bang kailangan mo? 'Di ba? Naghahanap ka pa rin ng iba o tumitingin ka pa rin sa iba. Yun din yung iwasan nating kamorkada. Kasi tingnan mo nga, anong nangyari kay Jamaica? Chinupit-chupit tong si Russell. Anong pinalit? Ang isang Clifford, ang isang Warley. Oy, pero joke, yung Warley in real life, Haveyan isang catch yan si Warley. Mala Russell yang si Warley in real life. Huwag niyong kinikeme Pero yung si Clifford, kung sino man siya, kung nanonood man niya Clifford na yan, Diyos ko, isa rin yan kamorkada sa yung puro saya, yung puro adventure, na tapos happy-go-lucky, medyo nakakaano din. Minsan kasi ang kailangan natin yung makalma lang, hindi yung kailangan masyadong maraming echiboreche. Alam mo yun, di ba, Chico? Pero ang pinaka-favorite na part ko talaga doon yung mukha kang gulong na napudpod. Alam mo, nakikurious tuloy ako. Ano talaga itsura na ito ni Cliff? Alam mo, pangalan pa lang Clifford? Charing. Joke. Basahin natin. Sabi ni Alexis, sabi yung iba kasi nag-e-expect na ma-appreciate lahat ng effort nila. Hindi ganoon. Unang-una, wala namang pumilit sa kanila na gawin ang mga bagay na yon. Dapat laging bigay sa puso. Which is true. Dapat gano'n naman, di ba? So, kasi kanina itong si ate mong Jam naalala ko, may linya siya na sabi, natatakot lang po kasi ako na baka mamaya, ibalik, isumbat. Parang gano'n, isumbat sa akin ni di ba? Wag mo nang isipin yun, girl, because it's none of your business. Kumbaga, kusa niya ibinigay yun, kumbaga, tatanggapin mo lang ba or hindi, di ba? That's it. So, puri effort yan, mo lang. Sana, marami din naman kasi ganun, Chico, 'di ba? Na todo-todo effort, yun pala nag-aantay ng kapalit. Pero eto kamarkada, ako ang nakita ko talagang lesson dito, Chico, no. Para dun sa mga nasa posisyon ni Kiara, i-appreciate nyo yung mga tao na katulad ni Russell. Pero wag din kayong bibigay kaagad. Nakita nyo lang na everything is perfect, everything is so nakakakilig, oo na kayo. Mas alamin nyo yung background ng tao. Dapat mas makita nyo yung ugali ng tao kapag ka nagkakabardagulan na, kapag ka nagkakaroon na ng nasistress na, nagkakaproblema na, nag-aaway na kayo. Kasi doon lalabas yung tunay na ugali, hindi yung masaya lang. Kasi syempre pag masaya lang,
Ang bait, di ba? Aminin mo, Chico, tayo, pag masaya tayo, bait-bait natin, generous natin. Milk tea? O, ayan pa, milk tea. Correct, ayan. Ayan. Oh, Pero pag bad trip tayo, pag bad trip, anong inaano niyo dyan, ha? Anong klase to? Anong trabaho to? Ganyan. Diba? Hindi kailangan, lahat naman ng tao may good and bad side. Correct. Pero kailangan nyo talagang alamin, makita, yung tunay na pagkatao, hindi lang sa saya, kundi tuwing may problema. Ikaw, Chico. Totoo yan. That is so right. Kaya mahalaga yung feeling ko, no? Naniniwala ako na mahalaga talaga yung time. Lalo na sa pag-build up ng isang relationship, yung romantically. Dahil, I believe na time is the ultimate expression of love, no? Kung saan yung binibigay mo yung oras mo para makasama yung tao, in effect, nakikilala mo siya deeply, hindi lang sa mababaw na paraan. So, take time para kilalanin ang isa't isa. Sobrang importante niya. Correct, time. At saka dun sa mga manliligaw dyan, kapag kunwari nanliligaw kayo, siguraduhin nyo na yung mga ginagawa nyo, yung mga pinapakita nyo, kaya nyo rin gawin yan kapag kayo na. Hindi yung ginagawa nyo lang, o kaya pinag-ipunan nyo lang habang nanliligaw ka. Tapos nung nakuha mo na, yung nililigawan mo, eme-eme na lang. Na parang, nabigay ko na kasi lahat nung nililigaw ako. So, chill-chill na lang pag tayo na, ha? Wala hindi ganun. Wala lang effort. Oo, guys, hindi na ganun, ha? Ang relationship, 'di ba? It's a constant effort. Hindi tayo magtatapos doon sa panliligaw at nasagot na. Hindi. Actually, sa totoo lang, 'di ba, Bea, I don't know if you would agree, mas madaming effort ang kailangan kapag naandun na kayo sa mismong relasyon. Correct. Oo, yun yung mas importante. Basta wag kayong gagawa na hindi nyo naman kayang gawin consistently. Right. Lalo na yung mga dadalhin sa mga mamahaling restaurant, ganyan-ganyan. Tapos pag naging kayo na, uy, luto na lang tayo ng sardinas, corned beef, ganyan-ganyan. O kaya, ikaw na lang magluto, bahala ka. May mga ganun na. Diyos ko, ayus-ayusin nyo, Pero anyway, hindi, sana mga kamorkada, sana nag-enjoy kayo. Ikaw din, Chico. Hindi pa naman to first time sa Dear MOR, di ba? Hindi ko first time, pero I must say, ito yung pinaka nag-enjoy akong session. Yung with totoo. you, Bea. Yes. With me or with the celebrity? With Russell. With me or with Russell? Yung totoo. with Russell, of course. With the Bardagulan portion. I so like it, no? Hoy, umabsent ka nga madalas. Just Okay, nakahanap na po tayo ng reliever ni Popoy. So tuwing may aasikasuhin siyang importante issues. Pero hindi, maraming salamat una sa lahat. Syempre, di ba, Chico, kay Kiara, saka kay Benedict sa paglalaan ng oras para masamahan tayo dito sa Celebrity Edition. Maraming salamat, At hindi lang yan, syempre, pasalamatan din natin yung mga tao sa likod likod ng paggawa nitong Dear MOR Celebrity Specials. Ito po sila, panoorin natin, appreciate po natin. They say dreams are fantasies. It seems they make me face reality. Just can't believe what I Hindi ko akalain nagawa ko yun. Yun ang pinaka-romantic na ginawa ko. Alam mo yung gwapong-gwapo sa sarili? Buti sana kung kamukha mo si Papa P You make me feel beautiful. Make me feel beautiful. Such a thrill when each day is wonderful. Make me feel di ba? Thank you so much. Uy, nakita ko yung ano ba yung pangalan ni Chico? Wala yung pangalan ko, pero okay lang kasi nakita ko naman si Benedict. Ayun sabi po. nila nasa likodan daw ako ng pila, ayaw kong pasingitin, nakakainis naman tong mga. Oo nga, hindi ba namin alam, may pila para sa ano. Uy, alam mo, Chico, ang impormasyon pa lang nakuha ko, yung Lumots pala was Angie Salvacion and Benedict Ramos. Oh. Speaking of Ano yan? Angie Salvacion, Diyos ko, abangan nyo, may episode din yung Inday na yan. Oo, kasama yan dito sa Celebrity Special. Hindi ko alam kung kung pwede namang i-chika, pero chichika ko na. Meron po tayo, Angie Salvacion, Oo, correct. Kaya abangan nyo yan. Yung mga Lumots dyan, magbabalik kayo again sa
Kailan ba? Basta, abangan Kung ninyo po. kailan man. Malalaman nyo guys. Correct. No? Teka, malalaman nyo sooner or later. Basta palagi lang kayong manood dito sa MOR Entertainment o Dear MOR no, para Correct. updated kayo palagi. Correct. At doon po sa mga na-late ng pasok dito sa story natin o di naman kaya sa mga gustong ulitin etong episode na to, naku, humanda kayo dahil syempre, Yan. meron yan. Lalabas yan para sa inyo. Eto, panoorin nyo ito. The experience is so fun. Una, syempre, pag may first time kang gagawin, kabahan ka talaga. And syempre, first time ko makatrabaho si Benedict. So, nung nakasalang na kami doon, medyo kinakabahan ko yung boses namin. So, naisip namin pareho na, since kumakanta kami, idaan namin sa kanta yung vocalization muna kami. Pero, I'd say yung experience is something new. And, yeah, it was fun. Super fun. Actually, sobrang nag-enjoy ako sa first time ko po talagang drama sa boses lang. Walang camera. So, it's another experience pero sobrang nag-enjoy talaga kami din. It is challenging because you're not acting, you're acting with your voice. So, dapat mas emphasize mo yung bawat hinga, yung bawat tigil nung saan ka titigil, mo mas emphasize yun. So, yun yung challenging para sa. Pero nung tumagal na parang we got the hang of it. Yes, actually. It was fun. Sobrang fun kasi you really have to listen lang. Yung pinakamahalaga dito talaga, you have to listen para mag-connect ka doon sa voice actor. Kasi one way of giving your best sa mga voice acting is through listening lang din talaga para makakonect ka doon sa boses na binigay niya sa bitaw. Tapos tama si Kiara, sobrang magbigay talaga ng emphasis sa mga hinga, sa mga size, mga ganun, sa mga pause. Mahalaga din siya. Kailangan talaga yung sound mo mas malinaw pero dun yung right emotions. So, we still have to do it sa mukha namin kasi it won't lie. Yung emotions Nagtitinginan pa rin nagtitinginan kami. The emotions won't lie kapag inano mo siya sa boses. Tsaka halata naman po ang gagawin mo si Zia. Kaya si Kiara mas ganda. Nagbubulakan lang kami dito. It's a match sa Dear MOR Celebrity Specials featuring Benedict Ramos Hindi ko akalaing nagawa ko yun. Yun ang pinaka-romantic na ginawa ko. and Kiara Takahashi. Alam mo yung gwapong-gwapo sa sarili? Buti sana kung kamukha mo si Papa P eh. Pwede mo nang balik-balikan ang kilig sa MOR Entertainment YouTube channel simula June 20. Dear MOR, iba ang kilig sa urig. Ayan. At, Diyos ko, weekend na mga kamarkada. Bago kami mamaalam ni Chico, hindi naman permanently, temporary lang. Panandalian lang, guys. Sobrang Panandalian lang. Over the weekend lang. Oo. I-remind ko lang po kayo, June 19 po, birthday ko. Ayun na nga. So guys, sabay-sabay nating batiin si Bea. Happy birthday! Bea, yan. Sige, sayaw. Gusto ko may pagkanta, Chico. Dali. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bea. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Chas! Bea. Happy birthday. Check it out. Happy birthday. Wala siya. Pa-discover si Chico. Nakakaloka. Aminin mo. Matagal mo nang pinractice yun, no? Yung mga ganang pagbati, no? Last week, sabi ko. Ako baka sakaling na-discover talaga ako dito sa MOR. Pangarap ko talaga yun. Star Music, baka naman. Oh, happy birthday, Bea. Wait lang. Thank you. Uy, sa Sunday pa naman, sa June 19. Pero, June 20. Sa June 20 Monday, Dear MOR, dun po ang celebration. Dun po ako open tumanggap ng paregalo, ng padala, pa-Gcash, pa-whatever. Bakit, Chico? Ano yun? May sasabihin ka ba? So, sa Monday, syempre, yan yung mga paregalo sa'yo, di ba? Yan yung mga pa-Gcash. Sana!
Pero syempre, katulad ng, Oh. ng tinatanong ng karamihan, no, ikaw ba, no, mula sa puso mo, ano ba ang hinihiling ng isa pang, ano pa ba ang hinihiling ng isang Bea para sa kanyang birthday? Well, bukod sana sa pumayat pa ng mga 20 pounds. Idamay mo naman ako. Hindi. dyan. Hindi, alam mo, wish ko lang talaga. Actually, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong team ng MOR Entertainment. Sana bumongga pa tayo. Ay. Financially, lalong-lalo na. I am not gonna lie. Diyos ko, papakeme pa ba ako? Lord, pengi pa pong projects, pengi pa pong mga pa-TF dito sa MOR. Ayan, gagawin po talaga namin. We are working very, very hard, lalong-lalo na yung mga producers natin, yung mga behind the scene dito sa MOR Entertainment. Pahingi pa po ng pahingi po talaga. Didiretsuhin ko na po kayo, Lord. Pahingi pa po ng more blessings para sa aming lahat, para sa buong team. Yun lang. At saka sa mga kamorkada din natin, sana sana happy sila. Kasi pag happy sila, happy tayo. Sana napapasaya pa rin natin sila. Sana po sapat pa rin kami para sa inyong entertainment, para sa inyong kaligayahan. At sana magstay kayo sa amin lang. Amin lang Possessive po kami, oo. Totoo. Siyempre, paano hindi naman sila mag-i-stay? Ito naman talaga yung pinakamagandang. Oo nga, mabait pala ako. Oo nga, nakakalimutan ko, mabait pala ako. Dapat tanghali pa Mabait lang. tayo, tanghali to. Oo, Mamaya sorry, na yung sorry. gabi yung Pero, pagkakalat. Totoo naman bakit? Maganda naman talaga ang Dear MOR, di ba? Di ba? Hindi lang din MOR, maganda din ang SLR. O go, Oo naman. chika na. Maganda ang- Magkikita naman kayo mamaya, di ba? Kahit natin. Ay, talaga ba? Dahil nandito ka na, wala nang SLR, ganun ba yun? Applicable ba Yes. yun? Oo. Friday ngayon, syempre, it's party time. Bakit ka ba? Di ba? Gusto natin yan. Anyway, happy birthday, Bea. Happy birthday. It's really fun. Without the cliche, no, nag-enjoy ako dito sa Dear MOR. Kasi nung mga nakaraang Dear MOR, solo lang ako. So, ngayon kasama kita, it's more enjoyable, like no other, like there's no tomorrow-ish, like that. So, Wag naman thank you, mag-tomorrow. guys, Thank you din. kung wala kayong magawa, play lang, nabanggit na ni Bea, Monday to Friday no mga 9 p.m.-ish, no? SLR naman sa gabi, no? Kung tanghali, Dear MOR sa gabi, let's SLR ourselves. Sex, love, and Correct. relationship. Okay. Yon, yummy. Ayan. Uy, maraming salamat po mga kabarkada. At syempre nakasama nyo nga po for today's episode of Dear MOR Celebrity Special. Ako po si Gorgeous B. Bea and The Monarch of Philippine Radio, your humbleness. Ako po si Chico Martin. Your favorite DJ! At gaya ng palaging sinasabi ni Popoy, teka lang kung matatandaan ko Ano nga yun? Ano yung sabi ni Popoy? Stay safe, stay safe, healthy, and of and, course, pinaka-importante, please stay happy. Woo! Bye!